Chacha, mababasura na. Ibinunyag ni Senadora Amy Marcos na nakatanggap siya ng detalyadong timeline tungkol sa di umano'y plano sa pagsulong para amyendahan ang 1987 Constitution, kabilang ang petsa kung kailan maghahanda ang Commission on Elections para sa plebisito. Sa panayam sa CNN Philippines, sinabi ni Marcos na nakatanggap siya ng text bago magpasko tungkol sa detalya ng timeline para sa project. Sabi pa ni Marcos, nakatanggap rin siya ng isa pang text mula sa kanyang source sa Kamara na pagkatapos ng bagong taon, nakada district congressman at mayor ng mga pangunahing syudad sa bansa ay binibigyan ng 20 million kapalit ng 20,000 na signature na ibibigay nila ngayong January 13. Nograles, wala pang sinasabi. Ang masaklap niyan, ma'am. Itinuro na siya, ma'am, ni Congressman. Pero meron ba siyang response? Wala, patahimik pa siya, ma'am eh. Pero siya ang isa sa namumuno sa nangyayaring lagdaan na ito. At itinuro siya ni Congressman Pulong Duterte at Congressman Ungab na ang pundo na nanggagaling sa PBA party list. Nakakahiya ka, Migs Nograles. Nakakahiya talaga, ma'am, kasi ito rin ang pasimuno na pasaraduan ng SMNI. Pero alam mo yung nakakahiya ka, Migs Nograles na yan, kung may kapasidad ka lang naman mahiya, di ba? Pero parang walang mukhang malabo eh. Itong mga ito, parang walang kapasidad mahiya sa taong bayan, no? At sobra nilang minamaliit ang kapasidad ng taong bayan na humusga, humatol, at maintindihan ang kalagayan na ito. Ano bang binabanggit din ni Brother Franco? Ma'am, naglinaw din pala, Brother Franco, Miss Attorney Basantog, and Ma'am Lorraine, si Secretary Rex Gatchalian. Ang sinabi niya sa isang interview na pakinggan ko na ang AICS or Assistance to Individuals in Crisis Situation ay may kategorya, may proseso, hindi po ito kasama sa kung anumang mga gamit pang politika. Correct. Number 2, sinabi niya rin na ito po ay exclusive program ng DSWD at hindi po ito naka-attach sa anumang programa. Nino man. Pero bakit ganon? Pag nagbibigay silang tupad, merong poster si Martin Romualdez. Kala ko may separation tayo ng executive sa legislative. Isa din yun na Attorney Bosantog na tinanong ng mga mamamayan kung totoo ito, bakit ang namimigay ng mga AIC sa tupad, mga politiko? And then nandun ang DSWD giving away the AICs nandun with sila. the poster of Martin Romualdez. Or minsan nandyan mismo si Martin. Nandyan mismo ang mga kamatayan party list. Secretary Rex Gatchalian has to get to the bottom of this kung totoo yung sinasabi niya, no? Na hindi sila nagpapagamit. At dapat categorical ang statement niya na AICs ay hindi dapat kaakibat sa charter change na maanomalya. Martin Romualdez is coming out looking like a buffoon. He's looking like a clown right now. Honestly, that's how it looks like. Tuloy sila. Yes, pero okay na ang footage natin patungkol dito kay Chairman Garcia. Panoorin po natin ang video na ito. Inihayag ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na maaring gamitin ang naibalik nilang pondo sakaling tuluyang magkakaroon ng People's Initiative. Halos 13 bilyong piso ang naibalik na pondo sa COMELEC pagkatapos ng BICAM ng Kongreso kung saan ito raw ay para sa mga paghahanda sa anumang eleksyon, plebisito at referendum. Pero giit ni Garcia na dapat bukal sa kalooban ng mga Pilipino ang charter change o ang pagbabago sa ligang batas. Wala pong bilihan ng mga pamimili ng mga signature. Kinakailangan bukal po sa dibdib at kalooban ng mga mamamayan na kaya sila pumipirma, naiintindihan nila yung pinirmahan nila at the same time, gusto talaga nila. Dapat din anyang naaayon sa batas ang pagdaraos ng People's Initiative. Kung sakali po makakarating sa amin yan, ayusin po ninyo para naman hindi yung COMELEC ang nasisisi. Ibig sabihin ng ayusin, i-complain nyo po yung aming COMELEC Resolution 10650. Inuulit ko, basahin nyo po, COMELEC Resolution 10650. At the same time, yung pong batas na Republic Act 6735. Kasi yung batas na yan, inaffirm ng Supreme Court doon sa Lambino versus COMELEC na isang valid law o isang batas na pwedeng mag-allow ng amendment of the Constitution through People's Initiative. Samantala, kanya-kanya namang tanggi ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagagamit ang kanilang programa para sa pangangalap ng pirma para sa pagbabago ng saligang batas. Sa pahayag ng Department of Health, sinabi nitong ang konsiderasyon para sa pamamahagi nila ng tulong medikal para sa mga mahihirap na pasyente ay ang kanilang kalagayan na sinusuri ng isang lisensyadong social worker sa isang ospital o health facility. Tiniyak din ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang patuloy nilang pamimigay ng ayuda ay naaayon sa kasalukuyang rules and guidelines ng ahensya. Anya, lagi nakahanda ang kanilang mga social worker sa mga nangangailangan ng tulong.
Habang nagpahayag naman ng pagkadismaya, si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na naidadawit ang tupad program sa mga aligasyon. Ay, nakakalungkot po at nakakagalit na rin na yung pong merong ganyang klaseng lumalabas na aligasyon o kaya mga usap-usap. Kasi ang tupad program po ay mayroon po siyang mga alituntunin, mga guidelines na dapat masundan bago pa magkaroon ng availment. At hindi po kasama yung sabihin na maging kondisyon, magpipirma ka para maging available. Nagpahayag po bigla, Atty. Basantog, Ma'am Lorraine and Brother Franco, ang dalawang pinuno ng kagawaran, DSWD at ng Department of Labor and Employment, sapagkat kumalat po ang mga videos, lalo na po sa Quezon City, na pulong ng mga urban poor leaders and urban poor communities sa Atty. Basantog, ay kung saan sinasabi ng kanilang organizer na nabuking na magpirma kayo dito sapagkat ang AIX at tupad ay magiging batas at kayo ang magiging permanenteng benepisyaryo nito sapagkat nandito na ang pirma nyo. So talagang malaking kalukuhan at malaking pangguguyo at mga pasakaling diskarte sa mga taong bayan. Ngayon ang tanong natin, Atty. Basantog, ipipilit nila itong referendum kasi may pundo at ipipilit nilang pirma at babrasuhin ang mga senador na umupo. Papayagan ba yan ng taong bayan or will that be open now to legal question and legal intervention, including the Supreme Court, to rule again? Atty. Basantog, from the perspective of a lawyer and bilang leader ng katutubong pamayanan. Ang nakikita ko dyan is constitutional crisis. Kasi very clear tayo sa stand ng Supreme Court that as long as there is no enabling law in order to have people's initiative as a mode of changing the Constitution, hindi yan papasa sa kanila. Kasi very clear sa dalawang Supreme Court decision yan. Pero ang gagawin mo is ibabangga mo ang result ng plebiscite kung sakaling manalo man yan to the institution of the Supreme Court. Kasi as simple as that Sabi ng Supreme Court, wala. Pero sabihin mo, sabi ng taong bayan, gusto lang palitan yung Constitution So at the end of the day, will come up with a constitutional crisis. Correct. Ang mangyayari dyan, ibabangga mo yung tao sa kanyang sariling institution. Oo. Ako, I don't mind if the local governments or the states, however you want it, can conduct economic relations with other countries. Ganun naman talaga Yun naman ang gusto natin. Pero they pushed it to the point na they would create their own currency, create their own international relations, and virtually create their own armies, which for me is secession. Well, that's still political autonomy. Kasi pero, how do you stop balkanization from that? Well, do you want to stop the country? Hindi. Kaya nga, Sean, those who would like to have a special economic zone status, these are the conditions. No? Bibigyan namin kayo ng freedom to be able to develop your economy, open. You can declare them open kasi special economic zones are essentially open cities, no? You can accept investors, but in terms of defense, in kasi yan naman yan, under kayo. You only have economic kasi that's the thing, no? You can negotiate. You can negotiate these things in kasi nga if you gonna give them political okay, you can have your own army, that's different. Ang linya nyo, this is it. You have this is a special economic zone status, meaning only those things related to economy, you have more freedom to do it. You can determine you can determine the economic needs of your region or whatever, or zone, however you want to call it, and then you can devise a plan on how to invite investors, etc. Develop your industrial capacity. Pero yun na nga, na if you are failing, we will take over. Kasi nga, parang relationship mo is, you are, the national government will remain as the parent. Yeah. You are still... Yung ganon, yung semi-autonomous or autonomous economic regions. So, pero bibigyan natin sila ng timeline, time period. You have to be able to achieve X. For example, be fully connected
kasi wala ka naman negosyo kung hindi ka fully connected. Meron na kayong plans for your power and water, etc. Because saka meron kang targets. So may targets. Tapos, mawawala yung status mo if hindi mo ma-comply within that period. Ang kumbaga, it's the devil is in the details, and almost always in this country, the devil is in the execution. Kasi kaya nga magpa-pilot testing ka. You identify first some regions who could do it. No? Like you would limit it in the first... Isn't BARM a form of pilot testing? Kasi political lang yung autonomy niya. Oo kasi yung BARM, kita mo, BARM is not making any good economic decisions. Why? Because pa kasi sila. Laki ng budget nila from national Yeah, because nanatili yung patronage system. The point of special economic zone is that you have a plan on how you're going to develop your region, develop your region. And then, if you don't hit your targets in 10 years, tatanggalin namin yan kasi hindi mo ginagawa yung ano mo So kasi ngayon na parang all the ayuda is really for them to support your political leadership nationally. Wala naman silang pakialam kung anong ginagawa mo diyan, basta bibigyan kita ng pera, but you support my national leadership. So that's a patronage system. Kaya nga the new thing is that parang franchise, di ba? Meron silang limit yan. Ilan ba usually yan? 25 years? A franchise? 25? Renewable? Yeah. So 25 years. And then, after 25 years, dun ka i-review yung franchise mo. O bibigyan ka ba uli? Hindi ka ba bibigyan ng uli? So, you can apply it to specific zones. And maybe ang pwede lang mag-review niyan Senate, no? Kasi ang Congress, ang gulo-gulo niya. Ang gulo-gulo niya ng Congress, no? And then that's the time na para hindi ka blanket na okay, bibigyan namin kayo ng autonomy. And then ikaw naman hindi mo siya i-develop kasi wala namang provision doon na i-develop mo siya kundi mawawala yung autonomy mo. Wala kang sense of urgency to economically develop your region because alam mong nandyan na yan. At hindi siya matatanggal. Correct. So para sa mga nanonood sa atin, yes, lalo na yung mga nandun sa TikTok, magandang gabi po dun sa mga bagong pasok. Si Sas po yung naririnig nyo. Hindi siya makaakyat kasi dito sa TikTok. So she is, para dun sa mga nanonood sa TikTok, you can watch we're on our Facebook pages and on our YouTube channel. So ang discussion dito kasi is, what we're trying to do is to raise the level of the discussions dito sa charter change. Ang charter change kasi nagiging, gusto ko federal, gusto ko parliamentary, we're looking at small problems that you're trying to fix via charter change. Hindi po kailangan. Ang charter change is to, the idea is to reformulate the national philosophy. Diba? Kasi yun ang magiging basis ng ating governance. Now, how do we do that? Well, first of all, is to recognize the power of the local systems, the local, let's say, regions or the local governments to conduct business on their own in the manner that they see fit. And to conduct business so that they can do so internationally. Kumbaga, you decentralize economic development. You decentralize need for economic development to control every aspect. So wala yung SEC mo local na. Yung hindi ka nagna-national, and you can conduct economic relations between the local governments and national governments abroad. Now just like for example, Taiwan. Taiwan has only economic relations with other countries. You know? So ang mangyayari if you want to form political relations, ayari ka sa Beijing. So you can apply that kind of setup in the Philippines, that you limit only economic and cultural, let's say economic and cultural people-to-people exchanges. Kasi nga, you need them to sufficiently develop. Kasi
babalikan ko yung ano ko sa'yo, Trixie, no? How can you avoid the balkanization? The problem is, the opposite of balkanization is really a false sense of unification. You know, we are unified because each regions are working on some sense of patronage system doon sa national government. Kung gusto ka ng presidente, kung gusto ka ng leadership diyan, panay ang bigay, 'di ba?